Mas naunang natapos si Reyna, kaya nakabalik na siya sa function hall. Ako naman ay sinadya kong hintayin si Abby para may kasama siya sa pagbalik. Habang naglalakad na kami pabalik sa table namin, bitbit ang plato namin, tinanong ko siya, "Kumusta, Abby? Nagustuhan mo ba rito?" She nodded enthusiastically. "Oo, Kuya Kalex. Ngayon lang ako nakakita ng sobrang daming masasarap na pagkain na nakahilera sa mga mesa. Ang mas masaya pa, nagawa kong lapitan ng mga yun at matikman." She giggled. "Pagkaubos ko ba ng nasa plato ko, pwede pa akong bumalik at kumuha ng iba pa?" Tanong niya. May ningning ang mga mata niya. I chuckled. "Oo naman. Hanggat kaya ng tiyan mo, pwede ka pang bumalik." "Yes, thank you, Kuya Kalex." As we made our way back to our table, I felt a sense of satisfaction. Seeing Abby so happy and carefree was worth every effort. I knew that moments like this were what truly mattered, and I was glad to be a part of her first buffet experience. "Hi, my Popsy!" "Popsy?" Malapad agad ang ngiti ni Mamila. Nakabuka pa ang mga braso niya habang sinasalubong si Abby papasok sa loob ng bahay nila. Nasa bandang likuran kami ni Abby at kararating namin dito dahil inimbita ulit kami ni Mamila for barbecue dinner. Kami-kami lang ngayon. Hindi namin kasama ang pamilya ni Abby. "Hi po, Mamila!" Malapad ang ngiting bati ni Abby sa kanya, kasabay ang pagyakap nila sa isa't isa. Ikalawang linggo na sa amin ni Abby, at itong nakaraang linggo 3 beses kaming dito nag-dinner kina Mamila. Tuesday, Thursday, Friday, at ika-4 ngayong Saturday. Pero sa 3 gabi na yon, napakadali lang din nakuha ni Abby ang loob ni Mamila, kaya close na rin sila ngayon. Kung paanong naging close agad sa amin si Abby noon, ganun din sila ni Mamila. May mga pagkakataon pa nga na nagseselos na si Reyna kay Abby. Dahil dati siya ang favorite na apo ni Mamila. Ngayon ay nabaling kay Abby ang atensyon niya. Pero ang kagandahan naman kay Reyna, yung selos niya hindi katulad ng selos ni Chantel, na parang may kasamang sakit ng loob. Si Reyna ay pabiro lang magselos. Katuwaan kumbaga. Tulad ngayon, siya ang sumunod na yumakap kay Mamila at pagbitaw niya binalingan niya si Abby. "Hayaan ka na naman, Pops ha. Inaangkin mo na naman ng Mamila ko. Dati akong unang niyayakap niya kapag pupunta kami rito. Ngayon ikaw na. Dito ka na lang kaya tumira. Tutal mukhang hindi naman kayang awayin ng parents mo si Mamila at Daddy Lou eh." Reyna and Mom both laughed. But before Mamila could respond, we triplets hurried over to her and each gave her a kiss on the cheek. Noong natapos kami, tsaka niya binalingan si Abby. "Oo nga, Popsy, dito ka na lang tumira." Natatawa niyang sabi. "Kapag kasi narito ka at wala ang anak kong si Amethyst, kahit papano nalilibang ako." "Kung pwede nga lang po sana," tipid ang ngiting sagot ni Abby. Tsaka na sila na unang tumungo papunta sa backdoor, palabas sa backyard dahil doon kami magba-barbecue. Doon din kami kakain. Abby and Reyna were holding onto Mamila's arms. Magkabila sila habang naglalakad, and they were chatting about the cookies she baked. Mom mentioned recently that Abby loves sweets, especially cookies, which is probably why Mamila made them. At ipapabaon niya raw yun mamaya kay Abby bago kami umuwi. Paglabas namin sa backyard, may nakaset up na roon na mahabang mesang kakainan namin. Meron na ring 2 ihawan at nakaredy ng mga iihawin namin. Ako, si Carlex at Cyrex ang nanguna sa pag-iihaw. Ang mga girls naman ay pumesto na sa upuan doon sa mesa para magkwentuhan. Si Daddy Lo at Daddy ay naroon din, nakaupo. Pero ayos lang dahil alam naming hindi na kasing lakas ng tuhod naming mga bagets ang tuhod nila, lalo na si Daddy Lo. "Anong maitutulong ko?" Lumapit sa amin si Abby. Nakatayo siya sa gilid ko. "No need, Sugar Pops. Kami mga macho nang bahala rito." Pagyayabang ni Carlex. "Gusto kong tumulong. Hindi ko pa kasi naranasan ng mag-ihaw. Mukhang nakaka-enjoy." Malapad ang ngiti niya. "Kung gusto mo talaga, sige, ikaw nang taga-ihip sa baga para hindi mag-rest in peace yung apoy." Yumuko si Abby. Magsisimula na sanang umihip pero agad ko siyang pinigilan sa braso at sinamaan ng tingin si Hopia. "Ikaw talaga yung kalokohan mo. Ikaw kaya ang umihip ng umihip sa baga. Tingnan ko lang kung hindi lumaki ang itlog mo." Natawa siya bago balingan si Abby. "Sugar Pop, sorry, pero nagbibiro lang naman ako." "That was a lesson, Abby." Si Cyrex.
Simula ngayon, kailangan mong pag-aralan na hindi lahat ng ipagagawa sa'yo ng tao, kilala mo man o hindi, ay susundin mo. Kailangan timbangin mo rin kung ang ipagagawa sa'yo ay makabubuti o hindi. You understand? Bahagyang napatango si Abby, sabay sulyap sa suot na string bracelet ni Cyrex, and she smiled. Sige, Kuya Cyrex. Salamat. Mukhang tama si Carlex. Palatandaan ni Abby yung kulay ng string bracelet namin. Dahil bago niya banggitin ang pangalan namin, yung string bracelet muna ang titingnan niya. Mabuti na lang at hindi yun inaalis ng dalawang kakambal ko, lalo na kapag nasa amin si Abby. Lumipas ang sandali noong malapit na kaming matapos sa mga inihaw namin. Sinulyapan ni Abby ang suot ni Carlex na string bracelet. Kuya Carlex? Tsaka siya umikot sa side nito para lapitan si Carlex. May dumi ka sa muka. Akin na, tanggalin ko. Inangat ni Abby ang pareho niyang kamay sa magkabilang pisngi ni Carlex at pinahid ang... I pressed my lips together para pigilan ang tawa ko dahil wala naman talagang dumi si Carlex sa muka. Ginawa yun ni Abby para mailipat sa mukha ni Carlex ang uling na malapit sa daliri niya. Thanks, Sugar Pops! Malapad ang ngiti ni Carlex, walang kamalay-malay na nilagyan siya ni Abby ng tigda-tatlong guhit sa pisngi, kaya nagmukha siyang pusa. Walang anuman, Kuya Carlex. Ngumisi si Abby. Maging si Cyrex ay napilitan na lang yumuko para hindi siya matawa sa pagmumukha ni Hopia. Nice one, Abby. Matapos naming mag-ihaw, pumwesto na kami sa mesa para magsimulang magsalo-salo. Katabi ko ang dalawang kakambal ko. Tabi si Mommy at Daddy sa harap namin. Katabi ni Mommy la si Daddy lo sa right. Then si Reyna at Abby naman sa left. While we were eating, Mamila shared the story about Tita Babe's stay in Singapore with Chantel. Tita Babes had messaged that she wanted to come home because she was extremely bored with Chantel. Unfortunately, she has no choice but to finish their 1 month work there. By the way, wala pa ring ideya si Carlex sa itsura niya. Kahit nakita yun nila Mamila kanina, wala silang naging komento dahil ibinulong sa kanila kanina ni Reyna na si Abby ang may gawa niyon. Abby, malapit na nga palang 18th birthday mo. Pag-iiba ni Reyna sa usapan. Mahigit 3 buwan na lang. Anong gusto mong regalo? Natigilan si Abby sa pagnguya at saglit na napatitig kay Reyna. Mahigit 3 buwan na lang? From the way her mouth opened, it seemed she couldn't believe her birthday was coming up. But as I looked into her eyes, instead of excitement, I saw worry. Bakit kaya? Hindi ba siya sabik sa birthday niya? Anong plano mo sa birthday mo, Abby? Magpapa-birthday ka ba sa inyo? Invited ba kami? Sunod-sunod ang tanong ni Mamila habang nakangiti. Pero pag-iling ang isinagot ni Abby nang balingan siya nito. Hindi ko po alam, Mamila. Hindi po kasi ako nagba-birthday. Huling birthday ko po nung 5 pa ako bago po dumating si Mami Jenny at Ate Chantel sa mansyon. Pagkatapos po niyon, hindi na po ulit ako ipinaghanda ni Daddy. Napayuko ako sa plato ko at saglit na napapikit ng mariin dahil nasaktan ako sa sinabi niya. Noong una halos di ko mambibig ni Abby sa amin at parang takot magkwento tungkol sa buhay niya sa mansyon. However, once she became comfortable and started sharing her experiences, I found myself wishing she would go back to being quiet again because the stories she told us were incredibly painful and sad. Pero sa kabilang banda, kahit masakit, mas okay na rin yung ganito na naging open na siya para alam namin kung paano namin siya tutulungan. Magba-birthday ka, Abby, Mom assured her. Hindi ka man ipaghanda ng mommy at daddy mo, ipaghahanda ka namin. Magkakaroon ka ng maganda at masayang party tulad ng kay Reyna noong 18 siya. Abby smiled, though her eyes still held a trace of sadness, and I wondered if I was the only one who noticed it. Salamat po, Tita Caroline. Pero, pwede po bang mag-request? Ano yun? Tanong ni Mom. Palipat-lipat ang tingin namin lahat sa kanila ni Abby. Pwede po ba na agahan ang birthday ko? Sa halip po na sa mismong araw ng birthday ko ganapin. Baka po pwedeng mas maaga. 1 buwan po siguro bago ang actual na birthday ko. At kung pwede rin po sana kahit hindi na malaking party kasi kapag party po mahal ang gastos. Wala naman po akong pera. Kahit po magsalo-salo lang tayong lahat sa bahay nyo. Kayo lang po.
Hindi na po kasama si Ate Shantel at ang magulang ko. Kayo-kayo lang po ang gusto kong makasama sa birthday ko at sila Mamila, Daddy Lo at Tita Babes. Ang ibig mong sabihin, i-a-advance ang birthday mo? Kunot noong tanong ni Reyna. Bakit? Mas maganda mag-celebrate ng birthday sa mismong araw talaga ng birthday. Sige. Putol ni Mamila kay Reyna. Sinenyasan niya pa si Reyna na huwag nang umangal bago niya itinuon ng atensyon kay Abby. Sure, Abby. Ia-advance natin ang birthday mo. Doon ka magbe-birthday kina Caroline. Pero syempre, hindi kami papayag na walang party. Kahit mini party lang, tutalay tayo-tayo lang naman. Oo nga, Abby. Magpa-party tayo. Ngumisi si Carlex. Hindi ko talaga to ginagawa, pero para sa'yo, handa akong maging payaso sa party mo. Napairap si Reyna. Kahit wala namang party mo, ka talagang payaso, Kuya Carlex. Nagmamaneho na ako pa uwi sa bahay. Madilim na sa daan dahil pasado 7:00 na. Hindi katulad dati na 6:00 pa lang nasa bahay na ako. Pero okay lang. Kahit late akong umuwi, ang mahalaga, nabili ko yung gusto ni Abby na regalo para sa birthday niya. Noong nakaraang linggo kasi na tinanong siya ni Reyna. Noong naroon kami kina Mamila, tumanggi siya. She said she didn't need a gift. It was enough for her to be with us on her birthday. That was so touching. Muntikan na akong maiyak. Lalo na at sa aming magkakapatid, ako may pinakamababaw na luha. Ganun pa man, hindi pumayag si Reyna na hindi siya magsabi ng gusto niya because she said Abby deserved a gift. At noong nagsalita si Abby, sabi niya na gusto niya raw ng aso. Namimiss niya raw kasi yung aso niya dati noong bata pa siya, si Juana. Yung aso raw na yun na naging palagi niyang kasama noon sa tuwing iniiwanan siyang mag-isa sa mansyon. Ito rin daw ang nakakatabi niya sa pagtulog simula noong pinalipat siya sa annex dahil bata pa siya noon at natatakot mag-isa sa gabi. Si Juan ang naging pamilya niya kaya raw noong nawala ito nung 8 years old siya. Sobrang lungkot niya at pag-iyak. Daig niya pa raw ang nawala ng mahal sa buhay. Hi, Kuya Hindi na ituloy ni Reyna ang pagbati sa akin. Noong pinagbuksan niya ako ng pinto dahil nakita niyang buhat kong aso, nagningning agad ang mga mata niya. Oh my gosh! A Labrador? Kay Paps ba yan? Tanong niya habang hinahaplos ang likuran ng aso. I nodded. Yep, nasan si Abby? Nasa kwarto niya sa guest room, nagbabasa. After Reyna mentioned it, I didn't hesitate for a second. I hurried upstairs to find Abby. As I ascended the stairs, I heard Carlex and Cyrex calling my name from the living room, but I didn't glance back. Pagtapat ko sa pintuan ng guest room na kinaroroonan ni Abby, kumatok ako. 2 beses. Makalipas ang ilang sandali, pinagbuksan niya ako. Agad niyang napansin ang buhat kong aso kaya nagulat siya. Kuya Carlex! Hindi makapaniwala niyang sabi habang nakatingin sa aso. Bahagya pa namimilog ang mga mata niya. Noong nabuksan niya ng maayos ang pinto, pumasok ako at nakangiting inabot yun sa kanya. Ito na yung regalo mo, Abby. Sana nagustuhan mo. Wala sa sarili niyang kinuha sa akin yung Labrador at kinarga. A broad smile spread across her face, though her eyes were red and teary. It seemed as if she might cry as she spoke to the dog, asking what its name was. Wala pa siyang pangalan, Abby. Ikaw ang magpangalan sa kanya. I told her. Napangiti siya lalo nang balingan ako. Sige, chicken na lang. Kumunot ang noo ko. Chicken? Aso yan, bakit chicken? Kulay fried chicken kasi yung balahibo niya. Ngumisi siya. She's so cute. Bigla tuloy akong nahawa. Sure, sige, ikaw bahala. Total sa'yo naman yan. Pinagmasdan ko siya habang masaya niyang buhat si chicken. Ilang sandali pa kumawala ito sa kanya at pilit na bumaba. Kaya hinayaan niya, pero naiwan siyang nakatayo sa harap ko. Maraming salamat, Kuya Kalex. Salamat kasi may makakasama na ulit ako, lalo na kapag bumalik na ako sa mansyon sa 1 linggo. Naluluha niyang sabi. I suddenly felt sad when she mentioned her leaving us next week. She's right though. It's her 3rd week here at home. And in just 1 more week, she'll be returning to their mansion. Malapit na rin bumalik si Chantel at inihahanda ko ng sarili ko dahil alam ko nga awayin niya ako. Simula kasi nung pumunta sila ni Tita Babe sa Singapore, we've been arguing a lot over messages. Naiinis siya kung bakit daw pumayag ako na magbakasyon si Abby sa amin. Ang pangit daw tingnan dahil kapatid niya ito.
Hindi ko na raw siya nirespeto bilang fiancé ko. Kapag bumalik ka sa mansion niyo, lagi ka namin papasyalan do'n, I assured her. Ngumiti siya. Napakabait niyo talaga. Ang dami niyo nang nagawa para sa akin. Hayaan niyo, hindi man ngayon pero darating din ang araw na ako naman ang makakabawi sa inyo. Tuluyang bumagsak ang luha niya, kaya hindi ako nakatiis. I stepped closer, pulling her into my arms for a comforting embrace. Huwag mong isipin yan, Abby. Hindi ka naman namin nire-required na bumawi. Masaya naman kami sa ginagawa namin para sa'yo, kahit walang kapalit. Dahil para sa amin, pamilya ka na namin, okay? As she sobbed, she raised her hands to my back and hugged me in return. In that moment, a wave of indescribable emotion swept over me, as if I were floating on air. At habang yakap ko siya, natanaw ko ang study table niya. May papel doon na kulay puti at may nakasulat. Halos mapupuno na yung papel. Hindi ko nga lang makita kung ano yung nakasulat dahil medyo malayo. Isa pa yun sa nakaka-proud kay Abby. Marunong na siyang magsulat. It may not be perfect, but it's understandable. At alam naman namin na sa una lang yun. Gaganda pang sulat niya kapag talagang nasanay na siya. What matters is, she can do it now. She's also starting to read English little by little. She's been taught basic math too. How to add, subtract, multiply, and divide, but only with small numbers so far. She still gets confused with larger digits. Noong nagbitaw kami, pinahid kong luha sa pisngi niya habang nakatingala siya sa akin. Tumahan ka na, baka isipin pa nila na pinaiyak kita. Baka mapalo pa ka ni mommy. Alam mo naman si mom, mas mahal ka na kaysa sa amin. I laughed a little, kaya natawa rin siya. Busy ba kayo next week? Tanong ni mommy habang kumakain kami ng hapunan. Sa amin nila Carlex at Cyrex siya nakatingin. Why, mom? Asked Cyrex. Nag-usap kami ng daddy niyo kahapon pa. Nagpaplano kaming mag-beach. Siyempre, kasama kayong lahat, pati si Abby. Pero kung merong hindi pwede sa inyo, ire-reschedule natin. Total 3 days and 2 nights lang naman. Para bago man lang bumalik si Abby sa mansyon, makasama natin siyang mag-outing. Sure call. Mabilis na sagot ni Carlex. Maglilib na lang ako. Pwede na rin siguro akong umabsent. Tapos naman ang exam namin. Si Cyrex. Napangiti si mommy sa sagot nila. Sunod ay akong binalingan niya. Ikaw, Carlex. Hindi pa man ako nakakasagot ng muling sumabat si Carlex. Siyempre sasama yan. Kasama ba naman si Sugar Pops eh. Di yan pa iiwan. Sukdo lang mag-resign yan sa kumpanya. Hindi niya natapos ang sasabihin dahil sinubuan ko siya ng Shanghai. Tsaka ako binalingan si mommy. I still don't know, mom. Titingnan ko pa, may mga kailangan kasi akong tapusin next week. Palusot ko. Kailangan kong ipakita sa kanila na hindi ako ganun ka-eager sumama dahil lang kasama si Abby. Lalo na't ganitong salita ni Hopia. Kapag pumayag ako agad-agad, lalo lang ako nga asarin nitong kapatid kong may ubo sa utak.